Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po ano. Ito pong latest post po ngayon mga kabida ni Presidential Legal Counsel, Attorney Juan Ponce Enrile, ano po, no? Ito po ay may kaugnayan po mga kabida sa plano hong hindi pagpapadala ng mga OFWs ng kanila pong remittance, ano, sa kanilang mga pamilya simula ngayong March 28 hanggang April 4, 2025. Ang rason po nila mga kabida bilang protesta daw ito sa ginawa po ng Marcos administration na ipinagkanulo daw itong si Digong dyan ho sa International Criminal Court. Ano po? At gusto ho nilang pabalikin po ito sa Pilipinas mga kabida. Alright? Okay, gaya ng sinabi ko po, meron pong latest post po itong si Juan Ponce Enrile, no? Nagbabala po ano mga kabida sa mga political at social leaders, ano po, at maging sa mga OFWs, plano hong hindi ho pagpapadala, no, ng remittance o zero remittance, no, dito ho sa Pilipinas mga kabida, no po. Eto, babasahin ko po yung kanya hong babala. Okay? Post po niya 1 hour ago sa kanyang Facebook account. Eto po. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. The OFWs are income tax-free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ayun. So yung kanyang post po mga kabida, latest post po ito 1 hour ago sa kanyang Facebook account. Ano po, no? Kung babasahin mo yung kanyang post, yung tunada po ng kanyang post po mga kabida, para kung nagbabala po itong si JPE, ano, sa mga tao na nasa likod at nag-udyok dito ho sa mga OFWs po natin, ano, sa magiging consequences po mga kabida. Para bang pinamukha niya dito sa kanyang post na yung binigay at natatamasa pong mga privileges po ng mga OFWs po mga kabida, dahil po yan sa mga mambabatas po natin. Dahil ho sa Congress dahil ho sa Kongreso yan, ano? Para bang sinasabi po niya, may utang na loob po kayo sa Kongreso, kaya andyan, tinatamasa po ninyo ito pong mga privileges po. Diba? Kung tutusin po mga kabida, trabaho po yan ng mga mababatas po natin to protect our OFWs. Okay? Kung maaari, ibigay sa kanila yung lahat ng mga privileges, ano? Dahil unang-una po, ang OFWs po natin, sila yung mga bayani po natin, no? Mga modern heroes. Dahil sa kanila pong earnings, dahil sa kanila pong mga ipinadala dito sa Pilipinas, naging contributor po ito mga kabida sa paglago po ng ating ekonomiya. Yun yung katotohanan, ano po, no? So, dapat po, hindi ho isumbat ni JPE
ito pong privilege na ginawa at binigay po ng Kongreso dito ho sa mga OFWs po natin. Pangalawa po, yung kanilang earnings, hard money, hard-earned money yon, So, depende na po sa kanila kung ipapadala ba nila ito o hindi. Bakit ganun yung tunada? Bakit po, para hong nagbabala po, nananakot po, Ito pong si JPE, mga kabida. Eto, babasahin po natin ito pong mga comments po dito, reaction po mga kabida mula sa mga netizens, Yung kanya pong post 1 hour ago, nakakuha po mga kabida ng 3,800 reactions, Tapos meron pong 1,500 comments and 486 shares po mga kabida. So, dami po, ng mga netizens na nag-comment, nag-react po dito sa kanya hong post. Okay, unahin po natin itong post reaction po mga kabida. Isa sa mga nag-react po dito, ito pong si Teo Moreno, Ang sabi po niya dito, Are you saying the Congress will retaliate? Okay? Is it the job of the Congress to protect the welfare of the OFWs? Na iba na pala, dapat pala re-respect ang Kongreso sa mga OFWs? You are evil. Yun yung sabi po mga kabida ni Teo Moreno sa kanyang reaction. Tapos meron pong nag-react dito ho sa comment ni Teo Moreno. Anong sabi po ni Loris Bandiala? Louder, sir. Okay? Sabi naman ni Mark Averil Luzon, reading between the lines. Okay? Sabi naman po ni Wilfredo Blasa Calub, louder, sir. Okay? Meron pa po, louder, sir. Joey Villacorta, nahihiya si Satanas o mahihiya si Satanas dyan. And then Mel Intia, ginagawang tanga ang Pilipino. This is the government we have now. Ang sabi naman po ni Edmond Gonzales po mga kabida, actually, we don't need a lower house. A Senate is enough. Imagine a small country with sandamukal na congressman. Okay? Pampagulo lang yan. Ayan. Okay? Sabi naman po ni Vin Martino, so, is this a threat for us OFWs? Just asking po. Feeling namin kasi sa statement nyo, mukhang may panunumbat pa sa aming mga OFWs. So, wala na po ba kaming karapatang maglabas ng aming sama ng loob sa gobyerno? So, ibig sabihin po ba at opo na lang po kami sa lahat ng gusto ng gobyerno po? Nagtatanong lang po. Ayan. Yan yung sabi po mga kabida ni Vin Martino. Okay? Sabi naman po ni Collis Jcel, it's all right, Manong JP. Let's see how long the Philippines economy remains stable without us, the OFWs. Ayan po. So, George Esteban, sabi niya, it's the right of every OFW wants to do their remittances. Okay? Ang sabi naman po ni Dave Carlos po mga kabida, you cannot impose a double taxation on OFWs, di kami tanga. Ayan. Ito pa, last na lang po ito, mula kay Albert Sawyer, a friendly reminder that Congress exists because Filipinos vote who they choose to vote. And if OFWs who are no less Filipinos are not pleased with what Congress is doing to them or their families, then they should do what is right. Congress is meant to serve the people by not wasting tax and not putting a heavy burden on taxpayers. Ayun. So yun po mga kabida, ang ilan sa mga nag-react ko dito sa post po ni JPE. Ang tingin ko nga dito parang nananakot po ito doon ho sa mga OFWs po mga kabida na pag gawin niyo ito, baka mawala lahat yung mga privileges po ninyo, na binigay po ng Kongreso. Parang sinasabi po ni JPE po mga kabida na may utang na loob po itong mga OFWs po sa mga mambabatas po natin. Dahil kung hindi ho dahil sa mga mambabatas po natin, dahil ho sa Kongreso, wala po silang tinasamasa ngayong mga privileges.
Okay? Kung tutuusin po mga kabida ang sabi po ni Teo Moreno po kanina sa kanyang comment, hindi dapat isumbat yan kasi unang-una trabaho po yan ng mga kongresista, no? Na proteksyonan po itong mga OFWs po natin, ano? Kung maaari, lahat pong privileges ibigay po natin sa kanila Kasi itong mga OFWs po natin, mga modern heroes po ito, ano? Mantakin nyo mga kabida, magkano ba yung ibinigay po nila na remittances every year? Okay? Laki, di ba? Doon ho lang sa Europe, ano? Noong 2023 po, yung average po na naibigay po nila, no, na remittances po sa Pilipinas, umabot po ng 3.82 billion US dollars po yun, ano? Napakalaki. Hindi pa po kasali doon yung Amerika, okay, yung Australia, Asia, no? At iba po pang mga bansa, no? Kung saan meron po tayong mga OFWs. Okay? They are considered our modern heroes. So, bakit po isumbat po natin sa kanila yung mga privileges po? Dapat magpapasalamat po tayo sa kanila dahil sa kanila, naging contributory po sila mga kabida sa paglago ng ating ekonomiya sa Pilipinas. Siguro takot po yung gobyerno, ano? Dito ho sa banta po ng mga OFWs. Kasi kung pakikinggan mo yung sinabi po ni Yusek Castro po kahapon po mga kabida during the press conference, ano? Para unang-una, nagbabala, no? Later, bigla hong kumambyo. Okay? Umapila, no? Doon ho sa mga OFWs po natin. Ang sabi po niya, pag ginawa po doon ito ng mga OFWs, hindi lang po ang gobyerno ang apektado ho dito, kundi maging itong mga pamilya po ng mga OFWs po mga kabida, no? So, yun po. So, unang-una karapatan po ng mga OFWs po mga kabida kung anong gawin po sa kanilang pera, no? Hindi dapat ho dumidikta yung gobyerno, ano? Okay? Karapatan po nila kung magpapadala sila ng pera o hindi. Okay? Kasi unang-una po, hard-earned money nila yun Okay? Dugo at pawis yung pinuhunan nila doon. Tapos papayag lang po sila, didiktahan po ng gobyerno kung anong gawin po ng pera po nila, no? Kung kailan po nila ipapadala yan o hindi, ano? Yun lang po yun, no? Karapatan nila yun. So, dapat hindi ho isumbat ng JPE yung mga privileges po na natatamasa po ngayon, mga kabida, ng mga OFWs. Dahil ho sa Kongreso, ang sabi nga niya kung mag-retaliate daw itong Congress, baka ho daw mawawala yung mga privileges Bakit? May balak palang mag-retaliate itong mga Kongreso po mga kabida kung sakali hong itutuloy po ng mga OFWs yung kanila hong plano, ano? Ngayong March 28, diba? So yun po yung hindi ho maganda, no? Napaparusahan po ang mga OFWs because they just speak up yung saluubin po nila, no? Na gusto ho nilang ilabas. Dahil ho dito sa ginawa po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So mga kabida, ano po ang inyong opinion at comments ho dito sa post po ni JPE, ano? Laban po dito ho sa mga political at social leaders at maging dito ho sa mga OFWs po natin na nagbabalak kung hindi ho magpapadala ng kanila pong remittance o zero remittance simula ngayong March 28 hanggang April 4, 2025.